Kay tanganak mo po talaga na parang may pa. Tanda. Magpray ta sa guli. Gining Diyos, pasibayo po, lalapit kami kaya kayo, magpasalamat, magpuri. Salamat kayong pamangunayo kaya kaming pamanambahan. Salamat po ka rin, biyaya, pagpapala, pagtalubog. Kaya kaming kahit sa offering. Salamat po. Tunetin po na di kayo magtalog ka rin sa blambage at mo kami pagkulangan. At patuloy kaming magtiwala kaya kayong lunos, kaya kayong abang, kaya kayong sao kapag kaya kami. Maging ngeni po, kaya kaming pamag-aral, kaya kaming Sunday School, para ibuumya po kaya kaming church manual. So, panmukhe po din namin kayong kabesnan, ating ganaganang pisabyan ni, dini po mamye kapuryan, kalwalatyan, kaya kang lagyo. Sana po rin maging makasawap lagi kami, bang lalo kaming tatak, kayong kasalpantayanan, ang pong makapadandigan kami kayong gusto, kayong tuto, ayon ka rin salita mo. Nakal salamat, pupurihan ka, kilagin niya kami Ginoong Jesus. Amen. Okay, so, detang bayo tayo simulan, hindi katamong pamag-aral kining chapter 1, hindi katamong church manual, hindi katamong topic tungkol yung Scripture, Holy Scripture, o kaya Bible. So, para mo akitala, sabi tamo. Sabi na kini, ang disclaimer na kini, hindi layunin ng manual na palitan ng Biblia. Ang Biblia, ito ay ang magiging sa halip ito ay magiging gabay sa ating mga pinaniniwalaan at pamumuhay at pananampalataya. So, sa Kabanata 1 tamo, Kabanata 1, tungkol kayong kasulatan, Word. So, pag-aralan tayo kay 2 Timothy 3:15, sasabihan na ka rin, ing Biblia, yapin niya ing penibatan ning kabalwan, ang pinagmumulan ng sapat na kaalaman tungkol sa kaligtasan, pananampalataya at pagsunod kay Kristo Jesus. Sabi na kitang kitang Hebreo 4:12, mabiyaya salita na ng Diyos, uling kesihan ng Diyos. Kaya ini applicable ya kaya katamungan. Makabang panahon na yung nilabas, makabang panahon na yung nilabas at nung makananong applicable ya ka rin minunang Kristiyano, hanggang ngayon ay applicable pa rin ito dahil ito ay salita ng Diyos, hindi ito nanuluma at siya mismo ang may akda nito. Gumamit lang ang Diyos ng mga tao na kanyang kinasihan upang maisulat ang banal na kasulatan. Kaya hindi ito sasalungatan. Sabi na, ang banal na kasulatan ay basihan ng katotohanan sa pagtuturo, pagsaway o pagpapabulaan sa maling turo, pagtutuwid or correcting, tapos pagsasanay sa kabanalan. So, kung ang lahat ng ito, hanapin natin ang katotohanan, magtuturo tayo, at pagpapabulaan sa maling turo, kailangan natin ang banal na kasulatan. Dito natin titingnan, kukunin ang ating mga paniniwala, practice bilang mga Christian, mga mananampalataya. At ito rin ang gagamitin natin sa pagsasanay sa kabanalan. Okay? Training in righteousness, sabi sa Ingles. Upang mayanda tayo ang lingkod ng Diyos sa lahat ng mabubuting gawain. Ito yung nakita natin sa 2 Corinthians, tama? 2 Timothy. Ano nga yun? 2 Timothy 3:15-17. Okay. Nakita rin natin doon sa Isaiah 8:20,
Ano nga yung sinasabi sa 18:20, Isaiah 18:20? Sinasabi doon na ang ating paniniwalaan lamang ay ang salita ng Diyos. Okay? Walang iba. Kahit sino pa ang magturo sa atin, hindi natin paniniwalaan, hindi natin tatanggapin ang mga sasabihin at ituturo na wala sa banal na kasulatan. So sabi niya, ito ay ayon lamang. Dapat ito yung gagamitin natin, ang salita ng Diyos. So ang banal na kasulatan lamang o banal na salita ng Diyos lamang ang ating pakikinggan at susundin. So sa Luke, makita natin doon sa 29 and 31, makita natin na yung tagpo kung saan ikinwento ng Panginoong Yesus si Abraham, at binanggit niya yung ni Abraham doon, yung nasa kanila ang mga isinulat ni Moses at ng mga propeta. Meaning, ang ibig sabihin dito, pagdating sa katotohanan tungkol sa kaligtasan, ang ating batayan ay ang salita ng Diyos. Sabi nung mayaman kay Abraham, verse 29, verse 28, sabi niya, kung pwede po, buhayin yung muli. Yung istorya doon, makita natin, kung pwede po, mabuhay na maguli si Lazaro upang mabigyang babala ang aking mga kapatid, sabi niya. Subalit, ang sabi sa kanya ni Abraham, verse 29, nasa kanila ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta. Yon ang kanilang susundin. So, malinaw, ang banal na kasulatan ay ang susundin. So, ang ibig sabihin, kung wala sa kasulatan, merong magsabi sa atin na na naginip ako, nakausap ko ang Diyos, at ito yung pinasasabi niya, hindi natin yung tatanggapin, paniniwalaan, lalo na kung yun ay extra biblical. Ang ibig sabihin, yung sasabihin niya ay wala doon sa salita ng Diyos, banal na kasulatan. So, ang mga isinulat ni Moises at ng mga propeta, ang Biblia, ay ang ating paniniwalaan. Sa Efeso 2:20, binanggit doon na hindi lamang ang mga propeta, binanggit niya doon, pati ang mga apostol. So, nung time na yon, ang ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ay ang 5 books na sinulat ni Moises. Okay? Ano yun? Ang tawag dito ay the Pentateuch, no? Or yung 5 libro na sinulat ni Moises. Ito yung Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy. Yon ang batas o kasulatan na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita sa pamamagitan ni Moises, at yun ang isinulat niya. Okay? So, nung mga time na yon, nagpadala ang Diyos ang mga propeta. So, ang ginagamit ng Diyos ay ang mga propeta at nabuo ang lumang tipan. Ibig sabihin, hindi lamang yung sinulat na 5 aklat ni Moises ang batayan, pati yung mga sinasabi ng mga propeta. So, ibig sabihin nito, noon, ang mga propeta ay ang mouthpiece ng Diyos. Sila ang salita ng Diyos. Tapos, sa New Testament, bagong tipan, doon ang Panginoong Jesus ay dumating, na isulat na buo ang bagong tipan AD 95. So, 95 years pagkatapos ng panahon ng ating Panginoong Jesus, doon lamang natapos ang Biblia. Hindi pa natin makikita yung bagong tipan, sulat ni ganito. Wala pa yon. So, yung mga sinulat ng mga alagad, pagtuturo ng mga alagad na ang basis nila ay ang Old Testament. Ibig sabihin, dahil yung Old Testament tapos na nung time na yon, ito yung kumbaga, nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta
Pero dito sa New Testament, ay nangusap ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, ang ating Panginoong Yesus. Saan natin makikita yon? Hebreo chapter 1. Kung titignan niyo yung noon nangingusap ang Diyos sa pamamagitan ng mga propeta doon sa mapangitain. Ngayon, sa bagong tipan, nangungusap na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak, Jesus Christ. So, naisulat, isipin niyo yung 95 years, yung 94 pababa, hindi pa buo. Hindi pa buo ang Biblia, New Testament. Natapos lamang 95 AD. Yung AD, ibig sabihin, Anno Domini, Year of our Lord. Okay? At ang huling apostol na natira ay si Apostol Juan, si Apostol John. At siya yung sumulat ng huli na aklat sa Biblia, ang Revelation o Pahayan o Apocalypse. Apocalypse yan. No? So, Pahayan, ang ibig sabihin. At binanggit doon, sabi niya doon sa last chapter ng verse, akong si Juan ang sumulat nito, sabi niya, di ba? So, nagbigay doon ng babala na ang mga naisulat dito sa banal na kasulatan, New Testament, ay sapat para sa pamumuhay ng Christian. Para sa pamumuhay pananampalataya ng lahat ng mga Christian. At sabi niya, hindi ito maaring dagdagan at bawasan. No? So, ito ay sinasabi niya, ito yung tinutukoy ng Efeso 2:20 na noong panahon na wala pa ang banal na kasulatan, ang mga apostol at ang mga propeta ay ang ginamit ng Diyos. Sila yung Biblia ng time na yon. Kasi meron pang vision. Kung titignan nyo sa Acts 8, Acts 8, Acts 11, yan. Acts 10 at saka Acts 11, si Pedro nakakita ng pangitain. Pero nung huli, wala nang ganon. Okay? So, nung time na yon, nung mga propeta at ng mga apostol, nangungusap pa ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pangitain, panaginip, vision. Okay? Pero nung nabuo na, natapos na ang banal na kasulatan, sabi kasi, wala nang, hindi na pwedeng dagdagan, hindi na pwedeng bawasan. At kapag binawasan ito, mawawalan siya ng karapatan sa buhay na walang hanggan. At pag may dinagdag ka rito, sabi niya, sa Biblia, ito ay idadagdag sa kanya ang mga parusa o yung mga salot na nakatala dito, sabi ni Apostol John. So, kaya ngayon, ang pinaniniwalaan natin dahil doon, nabuo na ang Biblia, merong, na ibig sabihin, ito yung tapos na ang Biblia. At meron doon isa na magpapatunay na ito ay tinatanggap ng iglesia kasi meron pang apostol, si Apostol John. Pero pagkatapos doon, wala na. Wala nang propeta, wala nang apostol, meron na lang mga pastor, guro. Yan. So, ito ngayon, kahit pa pastor, kahit pa guro, kahit na mga Kristiyano, kahit mga theologian, kahit doktor yan, wala ng apostol. Yan ang pinag-aaralan natin sa ating pag-aaral sa yung prinsipyo ng mga huli, no? Ang topic natin. So, noon, ang ginagamit ng Diyos ay mga apostol. Kaya nga ito yung binabanggit dito. Yung pundasyon na iniligay ng mga apostol at ng mga propeta. Ang panulukan, batong panulukan, yung cornerstone, ay si Kristo. Yung pundasyon ay si Kristo. Naglagay ang mga apostol o alagad. So, ibig sabihin, ang mga apostol, no, tinuturuan tayo ng mga katuruan tungkol sa katotohanan, tungkol sa Diyos at sa ating Panginoong Yesus. At ang tinuturo nila, hindi naman yung sarili nila. Ang tinuturo nila ay ang tungkol sa Panginoong Yesus
tungkol sa pananampalataya. Yun. So, dahil dito, yung ating pundasyon ay ang ating Panginoong Yesus. Yun ang ating itinayo sa pundasyong inilagay, sabi ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo. Kumbaga, sa pananampalataya, para sa ikatitibay ng pananampalataya, at kumbaga, para tayo magtagumpay at hindi magiba, mawasak, kung ang ating pananampalataya ay nakatayo doon sa bato. Ibabaw ng bato, yung tahanan. Sabi, ang nagtayo ng tahanan na ang ginawang tungtungan yung bato, babagyo man, sabi niya, hindi ito mawawasak. Pero kung inilagay niyan sa buhangin, darating ang bagyo, mawawasak lang yon. Okay. So, nung time na yon, meron pang propeta, meron pang apostol, pero pagkatapos nun, wala na. Okay? Kasi, sapat na ang Biblia para tayo ay mahihanda sa paglilingkod. Ngayon, kung may magsabi sa atin na nakausap ko ang Diyos, paano mong matitiyak ang Diyos ang nakausap niya? Tapos, kung sasabihin pa niya, salungat sa Biblia, o di lalo na. Di ba? So, ito yung mahalaga na dapat ay maging malinaw sa atin. Ang kasulatan ay sapat. Sabi ni Martin Luther, sola scriptura. No? Ang ibig sabihin, scripture alone. Okay. Ang salita ng Diyos lamang ang magtuturo sa atin, magko-convict. Gagamitin ng Diyos na i-convict tayo sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos. Okay, so ngayon, tayo ay dadako sa ikalawang pag-aaral natin. Tayo ay Roma 1:19 to 21. Ano yung sinasabi ng Roma chapter 1:19 to 21? Tilingin natin sa mga kalalakihan. Sila yung ano muna ngayon. Roma 1:19 to 21. Tsaka chapter 2, tatlo lang sila. Chapter 2 ng Roma 14 to 15 at saka awit 19, 1 to 3. Sige, sino ang gustong mag-proceed sa atin? Roma chapter 1, 19 to 21. Ito tayo. Romans 1:19 to 21. Sapagkat ang maaaring nalaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yabang ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Wala pa ng likhain ng sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita, ay naunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa, upang wala silang paidadalilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila malulupati ng Diyos, hindi pinasalamatan man, kundi naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga puso nila ay walang katuturan ay nagdilim. At yung argument in the Salita, sabi na makanano lang ma-save at ang dahil tao at yung tribu. Ang bawat ang indigenous people at ang mirarasan at ang puging liblib. Makanano lang kaya at ang matela po hindi ng pagkakataon na makapakiramdam din salita ng Diyos. Atin lang po kaya pwedeng ikatwiran aking harapan ng Diyos na alam i-preach, alam diyan revival sa alam iras karela. Makanano yung itong karela kami dyan. Kining passage sa sabihan ng Romans chapter 1. Sabi na, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila.
dahil ang bagay pwede tayong mabalo. In creation itself, sasabihan na ganyan mag-manifest in na ating metong persona na naglalak ng karingagan na ganang bagay. At ini magtulak yan ng metong tao para panintunanan yung persona na ini. Pagaman pa kanina sasabihan na ng passage kayo, nakita mo po na aliyah sapat itang makanitang kay sipat para kilala ng Diyos ang part P, salita ng Diyos. So, yung sasabihan natin ng Romans 10:17 na alay salita ng Diyos ay magkaroon mananampalataya ng meto ng tao. So, sabi na, although the life of nature and the works of creation and providence do so far manifest the goodness, wisdom, and power of God as the big man inexcusable, yet they are not sufficient to give that knowledge of God in Jesus which is necessary for our salvation. So, aliyah po sa pasitang Okay? So, ano yung pinupunto ng talata? Ano yung pinupoint ng talata? Anong sinasabi ni Apostol Pablo dito sa verse 19? Sabi niya, ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil yun ay ipinahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likay ng Diyos ang salibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, ang kanyang pagka-Diyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala na silang may dagaylan pa. Okay. So, ito yung point niya. Yung creation, bagay na nakikita natin, may impapawid, may langit, yung hangin, di natin nakikita, nararamdaman natin. Lahat ng yan ay creation ng Diyos. Na ibig sabihin, kaya ito nandito, nakikita, ito ay ipinapahiwatig o tinuturo sa atin ng mga bagay na ito na mayroong makapangyarihang Diyos na lumikha dito. Okay? So, ibig sabihin, kapag may effect, mayroong pinanggalingan, di ba? Kapag bakit nangyari ito? May gumawa nito. Yung gano'n yun. Bakit nandito ito? May gumawa nito. At ito yung argumento dito ni Apostol Pablo. Okay? Mayroong Diyos na creator, lumikha. At ito ay Diyos na hindi nakikita, sabi niya. Kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan. Meron siyang kapangyarihan walang hanggan. Ang kanyang pagka-Diyos, sabi niya, ay maliwanag na ipinahahayag ng kanyang mga gawa. Okay? Maliban na lang kung ito ay iisipin natin, aksidente lang ang mga nangyayari ngayon. Okay? Aksidente lang. Pero maging yung aksidente, maraming mga aksidente na umuulit-ulit. Alam niyo ba yon? Meron bang aksidente na minsan lang at hindi na ulit? Meron.
Uulit. nauulit, hindi ba? Walang aksidente na isang beses lang. Okay. So, ang ibig sabihin niyan, yung paniniwala ng mga ateista, yung hindi naniniwala sa Diyos, hindi naniniwala na ang Diyos ang may likha ng mundo, ng mga planeta, ng buwan, ng araw. Yan. Sabi nila, aksidente lang. Pero kung aksidente lang yan, bakit hindi umuulit? Bakit hindi nagkaroon ng ibang araw? Wala nang planeta na idadagdag pa. Di ba? Bakit bakit lumulutang ang mundo sa kawalan, di ba? Umiikot siya sa araw. Meron tayong araw, umaga, tanghali, gabi. Di nagbabago. Ang ibig sabihin niyan, yung ikot ng mundo siya ay accurate. Accurate. Kasi kung yung sinag ng araw hindi umiikot ang mundo, lagi na lang araw dito. At lagi rin doon sa likod, gabi. Tapos, kung yan ay nakalutang lang, wala namang umahawak, wala namang siyang tali, pwede siyang lumapit sa araw. Pwedeng magbungguan ng ibang planeta. Pero hindi. Kapag lumapit ang mundo sa araw, masusunog tayo, mamatay tayo lahat. Pag lumayo naman ang mundo sa araw, mamamatay din tayo sa lamig. Tapos, merong North Pole at saka South Pole. Ang ibig sabihin nun, yung North Pole at South Pole, yun ang ano yun? Axis. Axis, ang ibig sabihin, kung yung bola, bilog, lalagyan mo ng ano dito? Lalagyan mo ng, ano yun? Itugim eh. Kung tutusukin mong ganon, di ba? Ang ikot niya, puro lang ganon, di ba? Puro lang ganon. Alam niyo ba na yung dito, tsaka yung dito, nagyayelo. Hindi nawawalan ng yelo yan. Yung dito, tsaka dito. Bakit? Ibig sabihin, yung distansya, yung ikot ng mundo, yung bilog na ganon, pagdating dito sa gitna, yung axis, yung pinag-iikutan ng mundo, nagyayelo doon. Ibig sabihin, lagi lang yung ganon. Umiikot ang mundo, umiikot din siya sa araw na ganon. Meron tayong umaga, tanghali, gabi. Yung iba. Tapos, meron paglubog ng buwan, wala yung buwan, meron, minsan lumilitaw ang buwan. Di ba? May full moon, tsaka ganito. Ha? Merong new moon, may full moon, ganon. So, ang ibig sabihin, sino ang umahawak sa mundo para yung ikot niya, yung axis niya, ay ma-maintain? Sabi ng mga ateista, aksidente lang. Na ang So may aksidente pa nangyayari. yung The Big Bang Theory, sabi nila, aksidente lang na nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng nagkaroon ng planeta. Tapos yung meron pa silang sinasabi, parang merong nilalang galing sa tubig, nag-form, tapos naging para siyang parang butete gano'n, tapos naging unggoy, naging gorilla, tapos naging tao. Yan, no? So ibig sabihin ng tao, mag-iiba pa So kung aksidente yon, mag-iiba pa mukha. bakit wala hindi na ulit? So, makita nyo ngayon. Tama po yung sinabi ng So ang tao pati pala, kung kanina. evolution mag-evolve pa rin yung tao. Although, ang creation ay sapat na upang maunawaan natin maunawaan natin na may lumikha, may creator. Anak ko yun. Kaya sabi niya, wala na silang maidadahilan
Dahil alam na nila, kahit alam na nilang may Diyos, ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man lang. Sa halip, nagkakahaka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. So, yun po ang Roma chapter 21 hanggang 20. 19 to 21. Ayun. So, next, ano yung susunod? Kita natin. Sino ang pwede nating susunod na so, doon sa Roma chapter 2 verses 14 to 15. 14 to 15. Romans 14 to 15. So dito ano sinasabi? Okay. Sino yung mga boys? Sabi po sa Romans chapter 2 verse 14 to 15, kapag ang mga hindi na hindi sa kalaang kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas at pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Pinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang bunti sapagkat kung minsan sila'y sinusumbatan nito at kung minsan naman sila'y pinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Okay. So ano yung tinutukoy dito? So kung ang mga Hudyo ay saklaw ng kautusan at ang mga Hentil naman na hindi saklaw ng kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Ipinapakita ng kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso ang panuntunan o gabay, panuntunan ng kautusan. Pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila ay sinusumbatan nito at kung minsan naman sila ay pinagtatanggol nito sa kanilang isipan. Okay. Maganda ito. Tignan ninyo, kung titignan ninyo, sa lahat ng creation, ang tao lang ang marunong mag-guilty. Ang tao lang ang marunong ano yung Tagalog yung magbatulid? Mag-reason. Yan. Yung tao mo yan, biyasang mag-reason. O tingaso yun naman biyasang mag-reason eh. O yung matchin. Biyasa lang mag-reason din. Itamo mo. Kaya ba, tatinta mo ausan ng o tagatig kang gewang eus to, ang pang may babasa din Biblia. Atik kang panandaman kaya kang puso na parang guilty ka, nakakonvict ka, sinusumbatan ka, meron kang konsensya. Yun. Na pagka ginawa mo ito, yung isip mo, iano niya sa'yo, mali yung ginawa mo, kasalanan nito, hindi tama ito. Tingnan mo. Bakit meron tayong ganyan? Ibig sabihin, sa lahat ng creation ng Diyos, tayo lang ang meron nito, merong kakayahan. Pwede ba yung i-training aso, yung leon, yung gana-gana. Pwede lang nagdagbakan yan. Pero ito, yun ay ginagawa nila sa pamamagitan ng paulit-ulit, sinasanay sila na gawin yun. Ha? May reward kasi. Lalo na pagka ginawa yan, bibigyan sila ng reward, pagkain.
So, maitatanim sa kanya sa paulit-ulit na ginagawa. Pag ginawa nila, may reward sila. Pero, meron ba silang konsensya? Sasabihin, o kaya pag-iisip na ayaw kong gawin. Ako ay magdidesisyon na gagawin ko, hindi. Automatic yung gagawin nila dahil doon sa nasanayan nila. Hindi doon sa kanilang reason. Wala silang kakayahang mag-reason, hindi ba? Okay. So dahil dito, sasabihin natin, ba't yung iba wala? Bakit tayo meron? Anong itinuturo nito sa atin? Na ibig sabihin, totoo ang Biblia, tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, meron tayong pag-iisip, meron tayong kakayang mamahala, meron tayong kakayang magipagrelasyon. Sila meron. Yung iba meron, wala. So, ibig sabihin, ang Biblia, kailangan natin para doon sa katotohanan tungkol sa pagkalikha sa atin ng Diyos. Kaya, mahalaga ang kasulatan. Okay? Kasi sabi niya dito, ipinapakita sa kanilang mga gawa na nakasulat sa kanilang puso. Kahit hindi sila bumasa ng Biblia, sa kanilang puso ang yung panuntunan ng kautusan. Iniisip nila ito yung tama, pinapatunayan din ito ng kanilang budhi sapagkat kung minsan sila sinusumbatan nito. Pagka ito yung iniisip mo na dapat mong gawin, hindi mo ginawa, kahit wala silang alam sa banal na kasulatan, nakita mo, marunong silang ma-guilty, ng guilt feeling. Okay? Dahil ipinagtatanggol nito, sabi niya, minsan naman sila ipinagtatanggol nito sa kanilang isipan. So, ito yung ginagawa ko kasi ito yung tama. Alam niya, ito yung tama. So, ang susunod ay alin? Ano yung susunod? Ano siya yung susunod? Sana lang niya, awit, ano? Awit. Awit 19, 1-3. Awit 19, 1-3. Okay, sabi niya, awit 19, 1-3. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. Ang bawat araw at gabi, pahayag ay walang patlang, patuloy na nagbibigay ng dulong at kaalaman. Wala silang tinig o salitang ginagamit. Wala rin silang tunog na ating naririnig. Verse 4, ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig. Balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. So, dito makita natin, ano yung sinasabi niya? Sila ay piping saksi, arengaliwan piping saksi. Kumbaga, kapag daw tinitingnan mo ang kalawakan ng langit, ang mundo, ang mga buwan, between, lahat. Sabi natin, ito ay ang mga piping saksi na merong Diyos, merong marangal, merong maluwalhating Diyos, merong makapangyarihang Diyos na walang hangganang kaalaman na lumikha ng lahat ng ito. Yun ang ipinapahiwatig ng lahat ng yan. Okay? So, ano ngayon? Ano itong ginawa nito sa atin? Tingnan natin, ha?
So, yung una, yung napag-aralan natin nakaraan, ito yon. Ang rule of all saving knowledge, ang ating batayan o pamantayan tungkol sa saving knowledge. Yung kaalaman tungkol sa pagliligtas, ang batayan natin ay salita ng Diyos. Tungkol sa pananampalataya, ang batayan natin ay ang salita ng Diyos o Scripture. Ang pagsunod. Okay. So ito ngayong Roma 1:19-21, although yung nature, yung creation, lahat ng bagay, ito ay nagsasabi tungkol sa na ito ay merong gumawang Diyos, merong makapangyarihan sa lahat na lumikha nito. Sabi niya, although the light of nature, sabi niya, kahit na ang mga nakikita nating kalikasan at yung paggawa ng paglikha, ito ay sapat. Ito yung providensya na ipinapakita yung kabutihan at karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga, dahil dito ay walang may dadahilan ng tao. Yun ang nakita natin kanina. To lead men inexcusable. Yet, sabi niya, gayunman, itong mga ito ay hindi sapat upang magbigay ng kaalaman tungkol sa Diyos at sa kanyang kalooban, which is necessary unto salvation. Okay. So, ang ibig niyang sabihin, although ang lahat ng creation ay nagpapakita, nagtuturo na mayroong Diyos, makapangyarihan Diyos, powerful na Diyos, hindi pa rin sapat para makilala natin ng lubusan kung sino ang Diyos. Kaya kailangan natin ng kautusan ng kasulatan. Ito yung sinasabi niya. Okay? So, ito yung B. Okay. So, tingnan yung question. Tingnan yung question. Halimbawa, yung tao, hindi naman nagbabasa ng Biblia, sabi niya, balo ko naman, alam ko naman may Diyos, sabi niya. Diba? Pinabanggit yun. Alam ko naman may Diyos, hindi ko naman siya kinakalimutan. Lagi naman siya na nasa isip ko, nasa puso ko. Pero, sapat ba yun na alam mong may Diyos? Paano mo makikita yung ano ba yung kalooban ng Diyos? Ano ba yung dapat mong gawin at hindi dapat gawin? So therefore, sinasabi dito, nitong binasa natin sa Roma at saka sa Awit, ang sinasabi dito, although ito ay nagtuturo sa atin na mayroong creator na Diyos, makapangyarihan, no? Hindi pa rin ito sapat upang makilala natin kung sino ang Diyos, ano ang layunin ng Diyos, paano tayo ililigtas ng Diyos. So, ang kasulatan, ang batayan natin, ang gabay pa rin natin sa ating pananampalataya. So, kung sinasabi ng sasabihan ng ngingkong mo, kung sinasabi ng inang ngingkong mo, in Diyos, sabi na, yaing megla lang kayong buong yato. Dapat may kikalingwan ng Diyos. Huwag mong kakalimutan ng Diyos. Mabuti yun. Pero pagdating doon sa kalooban ng Diyos, paano mo malalaman? Diba? Malalaman natin yan sa pamamagitan ng kasulatan. Kung ang Diyos ay nagliligtas, paano siya nagligtas? Yan. Diba? So, hindi sapat na alam mo ang Diyos ang nagliligtas. Dapat alam mo rin paano ka niligtas. Kaya ngayon, kailangan yung kasulatan. Yan. So, ang problema, maraming mga tao,
Dahil hindi nila nauunawaan ito, hindi ito pinaunawa sa kanila ng Diyos, ang sasabihin nila, paano tayo maliligtas? Ano pumasok ka sa amin iniiyon? Di ba? Paulit-ulit lang yan. Pero laging nauulit. Laging nararamdaman, naririnig. Pasa-pasa. Laging ganon. Di ba? Pero kahit na sino pang pinakamagaling na presidente o tao sa mundo, sasabihin niyang, ikaw ay anak ng Diyos. Ikaw ay Kristiyano, ikaw ay ligtas. Paano mong matitiyak na ikaw ay Kristiyano, anak ng Diyos at ligtas kung wala kang pinangahawakang salita ng Diyos? Yon. So, ito yung importansya ng kasulatan. So, pag tinanong mo, pag namatay po kayo, saan po kayo pupunta? Kayo po ba ay anak ng Diyos? Opo, sabi nila. Ligtas po ba kayo? Opo. Paano po kayo naligtas? So, malalaman mo doon sa sagot niya, di ba? Paano po yung matitiyak na kayo ligtas dahil sa ginawa nyo? Eh, hindi naman ganun yung sinasabi ng Scripture. Pero kung naunawaan mo, paano po kayo naligtas? Sinasabi po ng banal na kasulatan, nung tinanggap po si Jesus, manampalataya ako kay Yesu Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, naging anak ako ng Diyos, sabi mo. Ito po yung aking pinaniniwalaan kasi ito yung sinasabi ng Scripture. Di ba? O, sino ngayon ang may matibay na paniniwala? Yung merong gabay ng banal sa salita ng Diyos? O yung sa palagay lang niya? Iniisip niya lang dun sa ginawa niya. So, nakita nyo ngayon yung kasulatan kung ano yung importansya niya. So, ito ngayon ang ating napag-aralan. Next, ang susunod ay sa susunod na meeting natin. At ito ay sa Hebrew 1:1. Meto nga mo. Hebrew chapter 1 verse 1. Grupo nila sino mo siya? Sister Rose, sino yung kapartner na? Kami. Ha? Sister Lisa, Sister Rose, Ponino. Sister Merly ata eh. Ini. Ito. Si Brother Charles, Sister Merly, ay liwan yun. Sa Milo. Kayak gini. Ito. Sister Rose, Eliza, Sister Mila, Sister Jane, Sister Elisa. Okay? Ilang 5. Karela itang Hebrew 1:1. Mag-aralan yan Next time, yapin ito yung kaya katamong talakayan. At yan bilang pansara, yung tamo kang Brother Kevin, sarang atake panalangin. Ito just follow the salamat po. Nadungan nila. Nagkakaroon ng direction. Bago yung magiging mga konsult. Maganda yung spirit po yung mas nabahan nila mo ito. At mas lingkid na ito. Kaya yung talagang nila. Mga doon siya siya rin. Pastor na mag-guide na kailangan nagkakaroon ng abang at magkaroon kami pa rin salamat po kasi po pagkakaroon po salamat